Samantala, MOA signing sa pagitan ng NFA at Nueva Ecija Provincial Government sa pamimili ng palay nakaschedule ngayong linggo. Kung may mabibili pa. Detalye ng balita mula sa 105.3 Radyo natin Gimba mula kay Army Caranza. Army. Yes, magandang umaga Kuya Angel and Miss Chefka at sa lahat ng ating tagapakinig. Nakatakdang pirmahan ngayong linggo ang isang Memorandum of Agreement o MOA sa pagitan ng National Food Authority at ng pamahalaang panlalawigan ng Nueva Ecija upang makapamili ng sariwang palay ang ahensya sa mga magsasaka sa lalawigan. Sa MOA, nakapaloob na gagamitin ng NFA ang Rice Processing Center sa Nueva Ecija upang mapatuyo at mapagiling ang fresh na palay na bibilhin direkta mula sa bukid ng mga farmers na hindi pa umaani ngayong main crop season. Ayon kay Nueva Ecija Governor Aurelio Umali, orihinal na mandato ng NFA ang mamili ng tuyo at malinis na palay sa 14% moisture content. Kung kaya ang kolaborasyon aniya ay upang maisakatuparan ang utos ni PBBM na makapamili ang ahensya ng sariwang palay, lalo na at walang kakayanan ang kalakhan ng mga magsasaka na magpatuyo ng kanilang ani. Ayon naman kay NFA Central Luzon Regional Manager Alvin Uy, makakatulong ito sa kakalungan ng ahensya sa mga drying facilities na isa sa pangunahing rason kung bakit nasa 5 hanggang 15% lamang ang kabuuang ani sa rehiyon ang kanilang nabibili. Saad pa ni Uy, napipilitan silang hindi bilhin ng palay dahil walang pagbibilaran nito. Kuya Angel, Ms. Cheska, nitong isang linggo lumagda din si Governor Umali kasama si PhilMec Director for Junicio Alvindia sa isang MOA kung saan naging recipient ang lalawigan ng Rice Processing System 2, isang post-harvest facility para sa Kapitolyo mula sa RCEP Mechanization Program. Nakatakdang itayo sa Peñaranda ang 60 million worth ng additional na pasilidad na ito sa susunod na taon kung saan bubuuin ito ng 2 unit ng 12-ton capacity recirculating dryer at isang unit ng 2 to 3 tons per hour na multi-pass rice mill. Samantala, nakahinto ngayon ang pamimili ng palay ng Provincial Food Council ng lalawigan dahil sa election ban. At yan ang balita mula dito sa radyo natin Gimba, DWTC 105.3 FM. Ako si Army Caranza, kasama ninyo sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipinas. Teka muna, Army. Anong kinalaman ng pamimili ng palay sa barangay at SK election? Bakit naka-hold? Bakit naka-hold? Oh, yun nga po yung isa sa mga tanong namin na Kuya Angel. Kasi serbisyo ito no, yung pamimili ng palay. Yun daw po ang naging utos ng COMELEC. COMELEC? Despite the fact po na nakiusap po o nag-submit ng parang petition ang provincial government na wag ihinto. Ganun? Sige nga, check nga natin yan. Anong koneksyon nun? Oo. Di ba? Alam ko bawal magpamigay ng in-kind kung bigas na siguro yun, pero palay ito, partner. Hindi palay, tsaka pamimili, hindi naman pamimigay. Pamimili. Tama po yun. Kasi dito po sa Nueva Ecija, namamahagi po ng rice sa mga barangay dito sa mga bayan dito sa lalawigan. Kung yun po yung ibaban, pwede. Tama, pwede, opo. Yun nga lang po, we're not sure. Hindi po kami binigyan ng exact na reason at hindi rin po na-explain ni Governor Umali bakit. Pero yun nga, because of election ban. Pero after naman daw po ng election, mamimili ulit. Provided nga po na kung meron pang bibilin. Kung meron pang mabibili. Pero alam mo kalokohan yun ha. Sige, papalap nga natin sa COMELEC. Anong connection nun? Di ba? Mamimili nga, hindi naman yung mga taga-barangay ang namimili. Oo. Di ba? NFA naman Hindi, tsaka yung mga traders. Mga traders naman. Oo. Hindi, yung Provincial Food Council po, yung Provincial Food Council ang nakaban. Hindi, pero kahit naman, anong kinalaman ng Provincial Food Council? Barangay naman ito, provincial nga Exactly. Di ba? Kaya nga po sige. Anyway, papalap natin yan, Ma'am Army. Thank you. Maraming salamat, Miss Army. Si Army Caranza mula po sa Gimba.